Magandang araw mga timang, ngayong araw andito ako sa Barangay Tahimik. Kitang-kita nyo naman guys, very peaceful at walang kaingay-ingay. Konti lang ang mga tao, fresh air, at bawal mag-video-video dyan, sabi nga ni Ate Rachel. Siyempre, hindi ka taga Barangay Tahimik kung hindi mo kilala si Kuya Terry. Kuya Terry ba o Ate Terry? Basta Terry tawag nila dyan, hindi ko alam kung anong pangalan niya na totoo. Tapos meron pang isang tindahan dito, ang tawag nila si Kalbo. Hindi ko rin alam kung anong tunay na pangalan nun, basta bata pa lang ako, Kalbo na tawag doon. Basta sila si Terry Kalbo. Tapos maaga pa lang, sinisingil na ako ng anak ko kasi natulog daw siya ng may pera. Pagising niya, wala na daw yung 20 pesos niya. Ayaw ipatago, tapos pag nawala, sa akin sisingilin. Tapos ayan pa yung isang anak ko, umiiyak dahil nawalan din ng 20 pesos. Hindi ko alam kung sinong kumuha ng mga pera nila, basta ako pagising ko may 40 pesos sa unan ko. Tapos ayan nga pala guys yung nanay ko at saka dalawa kong kapatid na babae. Yung isa supplier ng tilapia, yung isa supplier ng sayote. Siyempre tapos mag-almusal, pumunta muna ako sa court ng Barangay Tahimik. Putya, walang katao-tao, napakatahimik. Peaceful na peaceful, masasabi mong nasa malayang mundo ka. Dahil ako lang ang tao sa court, nagmuni-muni muna ako. Naalala ko yung mga dati kong kaibigan na andito pa. Sama-sama kaming natutulog sa court pag napapagalitan sa bahay. Tapos nag-aantay rin kami ng dayo. Sa court na kami tumatambay. Masasabi mo na talagang nagmamatured na kayo kasi hindi na kayo nagkakasama ng mga kababata mo. May kanya-kanya na kayong problema at may kanya-kanya na kayong pamilya. Kaya bago pa ako maiyak mag-isa sa court, humanap muna ako ng bola. Pumunta muna ako kay La Consiel kasi baka may bola siya. Tapos ayan, andito na ako sa iskinita ni La Consiel. Kailangan hindi mainit ang ulo niya kapag napunta kayo kasi bihirang lumabas yan. Madali nyo siya makikilala kasi orange na bahay, orange na motor. Tapos pinatawag ko na siya sa anak niya. Sabi ng anak niya, wait lang daw kasi nagsusuklay lang daw. Hindi kasi nalabas ng bahay yun ng hindi bagong suklay. Tol, may bola ka? Ay, may bola. Busy pala ngayon si Consiel at wala pala siyang bola. Nasayang lang ang pagpunta ko. Kaya umuwi na lang ako at naghanap ng makakain. Sakto may isa pang mangga rito, tsaka sabaw ng perito. Tapos itong tilapia na 3 kurot na lang. Tapos may pa-surprise na badak sa ilalim. Sakto naghihimay ng mani yung pamangkin ko at saka yung anak kong si Akir. Plano daw nilang itindahin sa mga bus para makasakay sila ng libre. Tapos pinanood ko tong naglilinis ng aircon. Pinapaliwanag ni kuya yung mga dapat gawin para daw hindi masira agad ang aircon tsaka para malamig ang buga. Oo na lang ako ng oo at saka ng kasi di ako makarelate, wala naman kaming aircon eh. Dito nga pala sa Barangay Tahimik guys, kahit mahirap naka-aircon. No choice kasi laging walang tubig dito. Bad trip na nga yung mga taga rito eh. Walang tulo tapos ang laki ng bill. Tapos magkatubig man, ang hina pa. Tapos ayan, tapos na pala sila maglinis ng aircon, kinakabit na lang. Hindi pa pala niya abot yan. Pakibilis na lang boss kasi mainit na yung ulo ni Lady Choi. Ito siya oh. Ano sabi mo? Enjoy nyo yan. Anong ginagawa nyo yan? Pagbitang kami, sarap na sarap kayo. Ayun na, wag na kayo mag-anak. Lagot kayo kay Bibi. Dapat nagreklamo kayo, pinupuyat kayo. Ang mahal ng gatas, ang mahal ng diaper. Ay nako. Ayun na, pakinggan nyo ang Bibi Notes. Kaya umalis muna kami at naghanap ng makakain. Mainit na kasi ang ulo ni Bibi. Parang si Lady Choi na at saka si Miss Minchin yung mga sinasabi niya. Bad trip kasi yan, yung isang araw kasi nag-run out dito sa Barangay Tahimik. Madaling araw pa naman, ang init-init. Siyempre pag uwi namin, kainan na. Alas 6 na nga pala ng hapon yan guys, oras na para mag-iftar. Nagbang na kasi. Tapos ayun si Kuya Mumet, nahihiya pa. Yun lang guys, salamat sa panonood. Pa-share naman, salamat.